Good morning sa inyong lahat mga kamatsas. Ayan, ako po ay katatapos lang magbike. Pawis-pawis pa. O bago maligo, record muna ako. Yon, sarap mag-exercise para maalis yung mga mantika-mantika natin sa katawan mga kamatsas. Ngayon po ay ating subaybayan ang katatapos lang na day 3 ng St. Louis Rapid and Blitz. At syempre tututukan natin ang laro ni Wesley So. 2 games na ni Wesley ang i-analyze natin. At pagkatapos ay isa pang game na matindi na naganap dito sa day 3. Ayan, bago natin simulan mga kamatsas, ay sagutan muna natin yung daily puzzle natin na palaging iniiwan natin sa ating video, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po, no, it's why to play. Congratulations sa mga nakakita ng Rook D1. Excellent move. Puwersadong capturein, then capture muna with check. And then, saka kakapturein yung queen. Kaya dito, buong-buong lamang ng isang tore, white wins. Okay? Congrats po sa mga nakasagot nito. At ito naman yung puzzle na iiwan natin for today's video. Ayan, it's black to play mga kamatsas. Ano kaya sa palagay nyo ang matinding bibitawang mabigat na tira, matindi na mabigat pa po, no? Ayan. At sasagutan natin sa ating next upload. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, ang link ay nasa description below lang para kayo po ay magkaroon na. Ayan. Okay, unahin natin itong laro ni Wesley kontra sa world champion na si Gukesh ng India. Nag-E4 si Wes, E5 si Gukesh, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Gyoko piano. Ayan, palagi na nating nakikita to mga kamatsas. Knight F6, D3, D6, C3. Kumbaga parang piano na sa atin to, no? Sa dami na nang napanood natin ganito. Parang piano na sa atin eh. Nag A6, okay. Again, ito pong A6, ang idea niyan para may aatrasan ng bishop just in case atakihin ng dark square bishop. At yung diskarte na maka knight A5, hulihin ang light square bishop. May ganun eh, para hindi na makaikot pang ganun, makailag yung bishop. Pero dito nag-rook E1 lang. Ibig sabihin, tanggap ni Wesley yung linya na mawala yung light square bishop dito. Pero hindi pa hinuli, no? Hindi pa nagganon eh. Nag-castling muna. H3 para walang bishop G4 pin. Yan po, iniiwasan yan. At umilag na si Gukesh. Ayun, wala siyang balak na hulihin to. Ako kasi sa black hinuhuli ko yan eh. Pag nawala na yung light square bishop, parang feeling ko medyo komportable ako eh. Ayan, nag-A4. Ito hindi na mahuhuli kasi pagka nag-Knight A5, useless na. Kasi aatras na yung bishop sa A2. At nag-H6. Ayan, para pigilan din naman yung nakakailang na pin na paparating. At nag-Knight B-D2, develop lang. Rook E8, develop B4. Ayan, umamba na si Wesley ng atake. Pressure sa queen side na tipong magbi-B5 yan mamaya. At nag-Queen E7. Sa aking pagkakatanda, may tumitira ng Knight E7, ano? Tapos iniikot yung knight dun sa kabila. Pero dito, nag-Queen E7 lang si Gukesh. Rook B1. Nako, eto na, ready na. To B5, Bishop E6. At nag-B5 na nga. Takes. Ayun! Pag Rook takes B5 mga kamatsas, dyan na hiwalay sa bookline at sa bagong tira. Yan po ang bago, yung Rook B5. Ayun! O kasi dito ang palagi ang ginagawa, kinakapture lang ng pawn eh. Okay? Pasensya na po, tumutulo pawis ko. Kakabike lang eh. Takes, Rook takes B5, and Knight D7. So ito po ay completely new position na, no? Pinapakain yung pawn B7 pero nag-Queen C2 lang si Wesley. Ano po ba meron kung capturein ang B7? Patibong ba yan? Ito po gagawin, magbi-Bishop B6. Patibong nga. Na dito namimiligro yung rook sa B7. Nakakain nga, parang bata na binigyan ng lollipop pero nako, madudukot pala ang tore na yan. Kaya deligading yan mga kamatsas, delikado. Kaya hindi lahat ng libre kinakain mga kamatsas ha. Kahit na masarap talaga yung libre. Okay, Bishop B6, tinakpan na ang pawn sa B7 at capture, Knight C4. Ayun, para iligpit na yung strong diagonal bishop na yan. Nag-Rook A6, bukod sa extra support sa bishop, pero ang nakikita ko pa dito, yung tore, pupunta doon, pipilahan yung weak A4 pawn. Naku, kailangan paghandaan yan. Kinapture na, pawn ang pinang-capture? Bakit? Pagka knight, ba't nasira yung pawn structure doon? Pag knight, threat pa to ah. Magbi-bishop E3 lang. Pag kinapture ito, ayun, may ganon, saka may ganon. Okay, kumbaga bawirin pala.
Oh, di ko naabot 'yon mga kamatsas kaya tinitignan ko eh. Pasensya na kayo ha. Kailangan maliwanagan tayo eh. Okay, capturing nga lang bahagyang nasira din ang pawn structure, eh, double pawn pa rin yan. At nag-bishop e3, okay, para targetin yan. Pila, battery, at sinuportahan muna. And nag-knight e7. Saan pupunta yan? Maaring magdi-d5, be-break, o kaya ganon. Nag-rook b1, nagbago na isip ni Wesley. Kumbaga sa isip niya, bakit kailangan depensahan pa yan? Eh, meron namang weak doon. Kumbaga, ibaling na lang ang atensyon. O nakipagsabayan na si Gukesh, capture, and nag-knight g6. Ayan na nga po, yung knight f4. Naalala ko yung laro kong pinost sa Kamatsas Facebook page. Yung naka-knight f4 na namumroblema ako sa paparating na queen g4. Panoorin nyo po. Yung bandang uli, bigla ako nanalo. Nagpa-queen dis yung kalaban ko. Pambira, hirap na hirap ako doon. Naalala ko, nagpa-flashback sa hirap eh. Ganun talaga, no? Pagka mahirap yung pinagdaanan mo, nagpa-flashback eh. Okay, kinapture na yung B7 at kung magbibilangan tayo ng pawns mga kamatsas, lamang ng isang pawn si Wesley. Lamang na. Knight F4, yun nga lang hindi po biro dahil may natatanaw akong Queen G6. Abay, delikado yan. Hindi biro yan. Nag-King H2, di ba? Na-alarma kagad si Wesley. Mag-Queen G6 man, magdi-G3, so no problem na. At nag-Rook A2, sanggalang, capture, and nag-Rook A1. Kung tutuusin lamang isang pawn si Wesley. Pero mahirap. Mahirap pa rin talaga kahit isang pawn. Knight H4. Pupunta doon. Magda-Knight F5. G6 pinigilan para di makalundag. Bumalik ulit. And nag-King G7. Pero parang nakatempo lang ng... Parang dalawang tira na gawa ni Gukes doon Ang puti wala. No? Parang plus 2 moves yun Knight G1. Magdi-G3. Grabe idea ng Knight G1, no? Oo nga, maka G3 tapos atras yung knight. Ang cute ng Knight G1 eh. Queen C8. Queen C8. Ano plano? Para may aatrasan doon. Grabe, no? Mahirap matanaw yung mga plano nila eh. Queen A6. Okay, target lang dyan. Queen E2. Queen A3, threat ang pawn. Queen C2. Knight C5. Knight D2. Ayun, iikot na doon. And the Queen A6, target ang pawn. Knight C4. Ayun, dito mga kamatsas, na bad move si Wesley. Dapat daw ang tira ay Knight B3. Okay, para mahuli na. Kasi nakatreat nga naman yung Torre double. Kumbaga mahuling mahuling masimplify. Pero pag nag-Knight B3, wala bang ganun? Kain, wala bang Rook A2? Parang may Rook A2, Rook B2. Ganun, mababawi na. Bawi. Ganun lang talaga. Ayun, sabay protection. Ayaw nga ni Wesley ipabawi eh. Yun ang naging problema. Siyempre ako man ang puti, ayaw kong pabawi yung isang pawn. Okay, balik tayo sa Knight C4 at dito mga kamatsas, pakiguess po, malapasil na hataw ni World Champion. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Solve lang po, kapilang ako. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito po, boom, Knight takes E4. Oo nga pala. Pag kinapture yun, bitin nga pala yung Knight. 20 seconds na lang si Gukes, 2 minutes and 43 seconds pa si Wesley. Rook B6, Queen C8, good move. Kasi pag kinapture to, lagi kasi nakadikit no? Nag-H4, ayun, Blandiracious. Bakit kumanon si Wesley? Dapat daw ang tira capturing na to. Capturing na pala yan. At kapag gumanon, medyo nakakatakot nga lang yung pasok, Sabay Rook B1. Grabe. Pag kinain to, kain. Malaunan, lumamang pa ng isang po ng black, Pero mahirap ito. Ito lang daw tira. Sabay ipoprotect nung king yung F2. Tabla-tabla pa rin. Kasi as long as lamang nga ng extra pawn dito yung yung black pero hindi naman maitulak eh. Ano pa rin yan? Drawish pa rin to. Queen ending pa. Daming check niyan. Ayun mga kamatsas pero nag H4. Naku po, yari. Nakita ba yung tamang tira? Buti hindi nakita. Ayun, nag Knight F6 na paatras. Pero alam nyo mabigat na tira dito mga kamatsas kung
nakuha. Mabigat nga lang makita. Ito tiro. Silent eh, no? Ano idea niyan? Napaka-silent naman ng Rook E1 pero brilliant. Pag kinapture kasi ito, lagi may bawi. Rook E1? Iniisip ko ano plano eh. Baka gaganon. Queen G4 and then Rook E2. Para atake sa Queen and then makuha yung pawn sa F2. Oh, maaring ganon ano? Malalim eh. O balik tayo sa ginawang Knight F6. Kinapture. Nagkasunod-sunod na mali. Nagkasunod-sunod na. Ayun. Queen B2. Okay. To support the Rook. And, grabe. Nagkasunod-sunod oh. King G2. Queen D5 check. Patay. Todas. Pag hinarangan kasi papasok na yung knight eh. You know, tingnan muna natin to mga kamatsas para maliwanag. Ano? Pag nag F3 kasi, knight E3 check. Pag nag King F2, aray ko. Natawa ko. Naalala ko si Malupiton eh. Minsan napanood ko eh. Aray ko. Pag nag King F2, si Malupiton po kasi, halos kapitbahay namin kasi taga Carmona kami. Dasmariñas lang sila eh. Taga Cavite rin yun si Malupiton. Ayan oh. King F2, knight D1, double. Aray ko. Ang biris ki talaga. O kaya napilitang mag knight E4. Ay nako, yun pa ang isang masakit talaga. Rook A2, grabe namang sunod-sunod naman. Sunod-sunod. Sakit ng tama oh. Queen B5, aw! Ang sasakit ng tama. King H3, para kahit paano may tempo attack. Naku po, pambihira talaga. Sunod-sunod talaga. Hanging ang queen mga kamatsas, but this time H5 lang, may rook. May rook H2 matsas. Ubos. Hindi pwedeng kainin King H2, may matsas Queen H1 eh. Talaga nga naman no. Nasakloban ng kapalaran yung position ni Wesley. Ginawa na lang niya po, nagwala na lang eh para kahit paano makagulo-gulo. Pero just simple FG6 wala namang gulo eh. Ubus, matchas pa rin sa ilalim. Grabe na mati sa kusina. Matchas si Wesley kay World Champ. Tindi. Ito pong sunod nating i-analyze mga kamatchas. Huwag po kayong mawawalan ng gana. World Champion ang kalaban ni Wesley. Kaya okay lang yan. Malakas talaga yan. Wala tayong magawa. Tinamaan eh. Ganun talaga sa level nila. Una-unahan lang naman eh. Next game, laro naman ni Wesley kay MBL ang sumusuki sa kanya. Pag-aralan natin. Black naman si Wesley dito at nag-E4 si MBL, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez at tinira na ni Wesley yung kanyang napakakunat weapon na Berlin variation at pinasok yung ganitong line. Okay. Alam na ni Wesley to. Sanay na to eh. Kain, castling, D4, Bishop F6 and then Rook E2. Okay, itong Rook E2 naalala ko. Tira ni Meow Meow. Meow 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 Meow. Na-miss ko si Meow Meow, ano? Parang wala nang tournament ngayon si Meow Meow, mga kamatsas, ano? Tiniran ni Meow Meow ito sa ating kamatsas round robin, kung matatandaan nyo po. Dito sa Manila ginanap yun eh. Nag-Rook E2. Kanino ba niya laro yun? Kaya nagtaka ako kay Meow Meow. Ba't ganun? Parang na-online na mousely, kumbaga parang na-drop yung tore. Dapat sa Rook E1 para kahit paano bukas ang bishop. Pero sadya pala yung linya na yan na tinatakpan yung bishop. Tingnan nyo Nag B6. Ayun, nag Rook E1. Mukha na mouse sleep nga. Ito po ay face-to-face face-to-face to ginaganap sa St. Louis, USA. Hindi to online na baka mamaya maligaw kayo eh. Ayan. Gumanon, tapos gumanon. Ano? Ba't ganun? Ang dami naman tori na tira ni MBL doon. Parang ubos-ubos ang tempo niya ron Okay, atake A6. And then nag-Bishop E3 depensa, Knight F5, and Knight C3, atake sa Reyna. Ganda na ng position ni Wesley Naku, di ko na nakita yung novelty, pero hayaan nyo na. Okay, tutok tayo sa laban, capture. Okay, so same colored bishop, and game ang kinauwian. Silent ko lang yung phone ko, mga kamatsas, tumutunog. Grabe. Pero dito slightly better ang puti kasi may double pawn Tinan nga natin, pag kinapture to may bawi doon.
Okay, D5, King F8, D6, and then C6. Medyo masikip nga lang ang pwestuhan dito ni Wesley. Pero actually, mahirap to ha. Mahirap tong endgame na to, pero alam nyo, nagkapisakan tong laban na to. Yan o, Rook E8, King F2, Bishop C2, Rook D2, and then Bishop B1, G4. Oh. Kumbaga parang, yun nga lang, talagang ang point kasi dito, space. Kaya napaka-importante ng space, mga kamatyas. Capture, Rook B8, atake, Rook B2, depensa. Ayun, bad move dito sa MBL. Pero very logical naman yung Rook B2 kung ako po yung dapat daw is King E3. Ha? Ipapakain? Sabay ganun? Ano? Ang bira talaga, Chess, oh. Ipapakain to sabay ganun, pero yan ang winning move. Bakit? Sabay po pwesto doon. Ay, kabigat naman ng... kasi may ganun. May ganun ako nakikita. Yung tore, lalagay dun sa E7. May target doon. Sabay King C5. Lalim. Grabe. Ibang level ng endgame to, mga kamatyas. Masasabi kong ako bilang hindi naman sa pagtataas ng bilang IM, naninibago pa ako eh. Yung mga ganung diskarte, pinapakain. O tinan nyo nga sa level nga nila eh, ayaw ipakain eh. Ang bigat ng pakain na yun, grabe namang technique yun. Bigat ng technique na yun pero may ganun pala. Galing napabilib ako doon eh. Parang ngayon ko lang nakita yung discarding ganun Ang hirap ipakain ng buo yun. Rook E8 and then nag B5 ayun. So dito po kumbaga mas may karapatang mamilit si MBL eh. Kasi wala siya talaga ang namimilit. Siya may karapatan talaga. Gawa ng grabe tinamaan pa ng talagang na geniusan pa. Kain, wala. Na endgame man si Wesley. Di talaga makalusot yung Berlin ni Wesley. Laging tinatalo ni MBL talaga yung Berlin ni Wesley. Dito po ay nag-resign na si Wesley. Bakit? Kapag kasi naging G7 to protect the F6, may ganun. Toda sinob. Pagka ginanon, kain, D7 hindi maabutan. Wala. Certified suki talaga, mga kamatyas, na suki. Hirap talaga siya. Ilang beses nang tinamaan ang Berlin ni Wesley kay MBL. Pero sa iba naman, kahit kay Magnus, hindi matamaan yung Berlin niya. Gantabla lang si Magnus Pag kay MBL talaga. Ano po masasabi nyo, mga kamatyas? Lapag nyo lang sa comment section below para maganda pong makita yan. Ngayon naman, ito yung masasabi kong matindi talaga sa day 3 na laban. World Champion Gukes White and Fabiano Caruana. Ito po yung masasabi kong talagang pahirapan gitgitang laban. After nito, pakita ko sa inyo yung standing after day 3. Sino ba nanguna sa rapid section nila? Kasi next nito, blitz na E4, E5. Puro ganun, Gyuko piano na naman. Parang piano na tong opening na to. Ayan, Rook E1, castling, H3, and then A5, Knight BD2, A4. Okay, teka muna. Medyo kakaiba yung A4 Kumain ng space kaagad Kasi usually kasi mga kamatyas pag nag-A5, ini-A4 talaga yun Pero napansin dito ni Fabi na walang A4 ang puti. So kinain niya yung space. Kinain niya. Bishop B5 pero gustong habulin para kuhanin. Bishop D7. Knight F1. Teka muna. Bakit hindi capturein? Ano meron? May ganun. Pag kinain to, may Knight B4. Discovered attack. Ibaba natin. Queen D1. Kakain dito. Iwas natin. Bishop A7. Sabay ganun lang. Dito parang pa-quality down ang black pero with superb control. Yan lamang ang black sa evaluation bar. Slightly better Negative 0.77 mga kamatyas. Galing balik tayo. Pero ang ginawa, Knight F1, Knight E7, takes, at nag-D4. Okay. Napa-atras yung bishop, Knight G3. Yung ganyan pong ikot, normal naman yan sa ganitong opening theory. Nag-F5, ayun, para magkaroon na ng atake. Di lamang sa queen side, sa king side din. At nag-queen D3, ayun, bad move dito si Gukes. Dapat daw po, ang tira ay, ito yung mga tira, capture sa E5. Ayan, novelty naman itong queen D3, yun nga lang, bad novelty. At in F4, kaya pala kailangan capturing yun kasi pag nag F4 nga naman maiipit.
Ayun, King H8. Pagka ganyan po, ready to attack na yan sa king side. At Knight H2, Knight G6. Ayan, pumorma na ng atake si Fabi sa king side. C5 para mag-commit talaga yung D4. Kinapture na, capture, and Queen C2, Queen C7. Yan ang gusto ko sa style ni Fabi. Paunti-unti lang. Parang kapablanka din ang style nito. Pero pag binigyan mo naman ng atake, ang bigat naman bigyan ng atake yan. Malakas umatake si Fabi. Yan paunti-unti lang eh. Kala ko sa king side na nga atake, tapos ngayon sa sentro naman. Rook E2, Queen F7, threat yung pawn at nag C4, binarahan ang threat at nag Knight E7 pupunta dito para makontrol yung weak squares. At nag Knight E1, Knight C6. Ayun, binuhay yung isa, kumbaga pinagtrabaho para sa D4. King H7, Knight D3 at nag G5. Ayan na nga po, paunti-unti lang talaga. Knight B4, another bad move by world champion. Dapat daw po ang tira ay Bishop C3. Ayan, pero dito tayo sa... Wala ako sa center ng camera, mga kamatsas. Pasensya na po Okay, nag-Rook G8. Ito na H5, G4. Okay, Bishop C3, G4. Wala na talagang... Ayun, kitang-kita na kaagad. Pangita na kaagad, mga kamatsas. Papatong na lang ang Tori doon. Nakita nyo kung gaano ka-dangerous na yung atake ng black dito. Ayun, para siyang idea ng King's Indian na umaatake sa king side. Capture, patong, okay. Pero bakit bad move? Dapat daw is Queen H5. Naku, lalim naman ng Queen H5 na yun. Okay. Queen H5 kasi ang threat, may sacrifice na capture and then Rook G8 check. Galing. Makukuha yung knight eh. Tsaka may threatening matches eh. Ang husay naman ng Queen H5 na yun. Silent big threat, pero nag-Rook G8, Knight D5. Hinayaan na. Kain, King F1, and the Bishop D8. Ayun. So, hindi rin nakikita ni Fabi yung accurate talaga. Rook 2, G6 lang pala. Kasi, okay, pag kinapture kasi, capture ng queen, may check dito, kuha yung knight. Di bali nang hangin yung bishop. Grabe, naglalaro talaga sa counter-attack, counter-play ang gusto ng computer lagi, Okay, Bishop D8. Kinapture na yung bishop at capture, ayun. Para grabe, nag-atrasan yung mga yokababok. Threat yun, King E1, takbo. Knight E6, ayun, kinapture pa, another bad move ulit. Dapat daw po is Queen C3. Dapat ang tira daw. Yan, pero malalim yung Queen C3, mga kamatsas, mahirap din unawain. Ano laman yan? Para suporta lang siguro sa bishop. Pero kinapture, Knight G5. Ayun, nagpapalitan na po sila dito ng bad moves kasi less than 1 minute na yung kanilang oras. Dapat daw ang accurate naman dito is Knight takes E5, Knight takes E5, and then Queen G7. Yun, imagine niyo po, Knight G5, Knight G5, Rook G5, Bishop D4, and Knight E5. Ayun, lulundag na ng Knight at nag Queen F3. Makover muna, and Knight C6. Another bad move by Fabi. Dapat daw po ay F3 lang. Ayan. Pero nag Knight C6, Bishop F6, Rook G6, and Queen C3. Ayun, nag-blunderacious na si World Champ. Sa kagustuhan niyang mamintina ang Bishop, masuportahan, nag Queen C3. Pero blunderacious, kitang-kita. Dapat daw ang tira E5. Yan ang okay. Yun nga lang, nakakailang dito pag nag E5, parang tipong may Knight D4 Hindi pa madubola ng ganyan. Tapos Queen B6, ang lalim. Pag kinapture to, may ganun. Biglang winning ang ang hiwaga ng chess. Ang hiwaga ng chess, Ang bira yan. Bakit? Bakit nag-winning? Pag gumanyan, takes. Pag gumanon, Knight, kahit E7 lang pala or Knight E7. O kahit ito na lang. Obligadong capture yata King H7. Knight F5, pag gumanon, E7. Pero wala na, timplado na yan mga kamatsas, winning for white. Balik tayo sa Queen C3 blunderacious, nag H5 naman si Fabi. Di rin niya nakita ang accurate move na F3. Yung kahapon pa, pinapatira yung F3 na yan. H5, E5, ayun, nahabol na tuloy ni Gukes yung good move. Queen E6 kasi po mag-E6 Dire-diretso yan. Hinarangan, Knight F4. Grabe, triple. Pero check muna, angat, check muna. Ayun, kinover ang queen. Pero dapat daw po ang tira ay Knight D5. Winning na si World Champ bigla. Knight D5 lang ang tiro.
Sayang pala yung position niya. Takes and nag-rook G4. Bakit pag kinapture yon? Parang pwedeng capturein to ah. May check ba? O, nag-king E4. H4. Nakaligtas tuloy yung pawn. F3. Knight D4. Ah, grabe. Gulo-gulo na. Pag kinain to, kain dito. Nag-rook H2. Yun lang. Paalis sa tore. Check muna, kain, and then king D5. Winning pa rin talaga puti. Ang laki ng lamang. Ang laki ng lamang oh. Check. Ay, yun lang. Dapat ang pasok dito, mga kamatsas. Kaso nailang si Gukes, baka mamaya parang mabagal ang proseso ng pass-pawn niya kasi nakaharang yung king niya sa e-file. Kaya ginawa niya sa c5, pero king f5. Ayun. Wala na silang oras eh, no? Dito po ang accurate move daw ay rook d d4. Okay. O, king f5, bishop f6 suporta, kain, rook h7, gumanon, kain. Tingnan nyo naman, kitang-kita. O dito pa lang, kitang-kita, overwhelming advantage si Gukes. 3 pawns up. Pero wag ka. Tingnan nyo mga kamatsas. No, wag nyo munang i-judge sa cover ng libro. O, gumanon, pinagpatong, bishop e7 para suportahan. Yun nga lang, parang di makatulak, no? Di makaporma. Buriin nyo to. Grabe. Wag munang i-judge ang cover ng libro. Tapusin nyo muna. Okay, tingnan nyo po ah. Umiwas, hinarangan para di makuha yung pawn. Check. Push. Grabe, gapang talaga, no? Ayun. Akala ko nanalo si Pabi rito. Ano ba yan? Akala ko, tingin ko sa score kanina, nanalo si Pabi pa eh. Panalo pala si World Champ. Oh. Pero ganun pa man, kahit na quality down, ang lesson dito mga kamatsas ay depende yun sa number of pawns eh. Grabe, lakas ni World Champ Gukes. Pero, tingnan nyo po mga kamatsas, bagamat natalo niya si Pabi, ang nag-lead pa rin ay si Fabiano Caruana sa score na 14 points and not bad for Levon Aronian, 13 points, MVL 11 points, Gukes 10 points. Ayan, so abangan naman natin ang kanilang magiging blitz scores, no? So ito po yung rapid nila eh. Okay, mga kamatsas. Pinangunahan pala ni Fabi, no? Lupites ni Fabi talaga. Okay, si Gukes 10 points po mga apat. Ayan ang ating napag-aralan ngayong araw na to sa day 3 updates nila mga kamatsas. Ano man po ang inyong mga katanungan, lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat po. And mag-download na po kayo ng Internet Chess Club para kayo ay magkaroon na at ma-enjoy nyo yung mga features na mga bago doon. Ayan, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.